Bibi ko. I love you. Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, kapiling mo pa rin na DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time para pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng mahirap at mayaman. Ikaw ba, yes, friend, minsan mo na bang na-imagine ang sarili mo na mailagay sa isang relasyon kung saan sabihin na nating ikaw yung mahirap tapos yung partner mo mayaman, o hindi naman kaya kabaliktaran, ikaw yung mayaman tapos yung partner mo siya yung mahirap. Nai-imagine mo ba yung sarili mo kung ano yung magiging treatment mo sa partner mo kapag alam mong siya yung mahirap, o hindi naman kaya siya yung mayaman? O hindi natin alam, 'di ba? Kasi wala kang jowa kaya hindi mo alam. Ay nako, alam mo panis yung yaman mo kapag naranasan mo yung mas mayaman na pagmamahal ni B-Boy Bibo. Oo, sinasabi ko sa'yo. Ang yabang, kainis. Pero ikaw, yes, friend, kung tatanungin ka, regardless kung ikaw yung mahirap or ikaw yung mayaman, regardless sa social status mo, enough basis ba talaga ang karangyaan pagdating sa pagmamahal? I mean, ikaw, kung magmamahal ka, paano kung merong isang tao na nasa harapan mo ngayon at natutunan mo siyang mahalin sa pagiging siya, sa taglay niyang katangian, kagandahan o kapugian, kabaitan? I mean, yung siya lang talaga yung minahal mo. Tapos, sa dulo malalaman mong it's either mahirap or mayaman pala siya. Magiging bearing ba yun para sa'yo? Paano pag nalaman mong financially unstable siya? Mababawasan ba yung pagmamahal mo sa kanya? Or what if malaman mong tagapagmana siya ng kumpanya? Mas madadagdagan ba yung pagmamahal mo para sa kanya? So yung tanong natin, sapat ba talagang basis to, ang social status, kung paano mo mamahalin at itatrato ang isang tao? Napepresyuhan ba talaga ang pag-ibig? Nabibili ba talaga yun? Kasi kung oo man ang sagot, pabili naman. Pa-order naman ako 1 kilo lang. Dali jowang-jowa na si Biboy. Ay nako, pero seriously no, mga yes friend, pagmamahal mo bang matatawag yung isang setup na kung saan mahal mo lang siya dahil may pera siya? Nagugustuhan mo lang siya dahil nabibigyan niya yung mga pangangailangan at kagustuhan mo? Pinagtsatsagaan mo lang siya kasi alam mo yung mga bagay na pwedeng mawala sa'yo? Pagmamahal mo ba talagang maituturing yan? Di ba hindi? For me, hindi Tawag doon, extraordinary service. Diba? Oo, kasi diba, sino ba naman ang matinong tao na nagmamahal ang magbebenta ng pag-ibig niya? Sino ba namang matinong tao ang magpapapasok ng tao sa buhay niya tapos jojowain niya tapos may katumbas na presyo? Ano ka? Diba? Yung tipong may price tag ka ba sa noo? May barcode ka ba sa singit? Diba? Para presyuhan niyang pagmamahal na i-offer mo, diba? I mean, what kind of love is that? Wow. English, kakainis. Diba? Mabebenta mo ba talaga ang pagmamahal? Kasi saan yan? Diba? Saan ba ang bentahan ng pagmamahal? Iaalok ko yung pagmamahal ko all in. May kasama ng 24 hours na lambing. Sayang kasi yung pagmamahal ko, napapanis lang, bebenta ko na lang. Diba? At ikaw, Bibi, kung nasa sitwasyon ka man kung saan napipilitan ka lang magmahal sa ngalan ng yaman, sa ngalan ng kaperahan, no? Alam mo, hindi ka patas na lumalaban. Ako nga nag-aalok ng libreng love life, wala ka pa rin nag-a-avail. Tapos yung sa'yo may bayad, ano to, babe?
Alam ba ng BIR? Alam ba ng DTI yan? Ha? Ikaw O sige na, aminin na natin no, na meron talagang iilan na ganyan. May mga yes friend tayo na nag-i-exist kung saan ang pag-ibig nila ay nababayaran. Oy! Gulat ka, di ba? Akala mo boto lang ang nabibili. Hindi. Minsan pati ang pagmamahal nabibili. Diba? Ito yung mga tipo ng pagkakataon na kahit hindi niya mahal yung tao, kahit hindi niya gusto, kahit na para bang hindi niya nai-imagine na talaga ba? Makakatabi ko to sa kama? May mangyayari sa aming dalawa? O sige na nga, kapalit ng pera. Nangyayari yan mga yes friend. Unfortunately, sa kalungkutang palad, it exists. May mga ganyang setup. Oo, sabihin na nating mali siya, mali yung klase ng pag-ibig na ino-offer niya, or sabihin na nating hindi nga yun pag-ibig eh. Serbisyo lang yun. Diba? Mali yung nagsisettle sila sa dalawang ganong setup, pero ano magagawa natin? Hindi naman natin pera yun. Hindi naman pera yung ipambabayad, hindi mo naman pera yung ipambabayad, diba? O hindi naman ikaw ang mag-i-invest ng oras at effort na makipagkita sa taong babayaran ka para lang makasama niya at mahalin mo siya. Kunyari. Diba? So be it. Depende yun sa agreement nilang dalawa na, ito ang kontrata ha, mamahalin mo lang ako 24 hours, meron kang 24 lapad sa akin. Ay, grabe naman yun, saan yan? Mapuntahan nga. Diba? Yung tipong mahalin mo lang siya ng wagas o hindi naman kaya galingan mo lang ng wagas. Ay be, may iPhone 16 Pro Max ka na bukas. Yung mga ganyan, diba? So, I'm not saying na tama ito, no? Hindi ko sinasabi na tularan natin at okay lang yung ganon. I don't encourage you guys to do that or engage with that kind of setup, no? Pero wala tayong magagawa eh. Although it's never right to sell your love. Pero ano magagawa mo? Hindi naman ikaw yun nandun sa ganong sitwasyon. At kung wala ka namang ibang inaapakang tao, di ba? Ano magagawa mo? However, sa ganitong pagkakataon, nadadamay yung mga nagmamahal lang naman ng totoo. Di ba yung mga walang katumbas at hinihinging presyo? Paano na lang tayong mga mahihirap pag na-inlove tayo sa mayaman, di ba? Baka ang maging tingin nila, ay, pero lang naman habol mo sa akin. Oy, grabe ko naman, oy. Hindi ba pwedeng yung mga gintong plato ninyo sa kusina? Pera agad, hindi ba pwedeng yung grand piano ninyo sa sala? Diba? Yung mga ganyang diba? Ganyang judgment na kapag mahirap ka tapos na-inlove ka sa mayaman, ay, pero lang habol niyan. Ay, naku, makung sasarap at giginhawa ang buhay, maiaaon ng buong pamilya sa kahirapan. Diba? So, hindi ba pwedeng na-inlove lang talaga ako dun sa tao? So, regardless kung maging mahirap siya, maging palaka siya, maging talong siya, mahal ko siya. 'Di ba? Kahit 'di ba alam mo yun, kahit tanggalin niyo yung yaman sa taong 'yan, kahit tanggalin niyo yung karangyaan, mamahalin ko 'yan. Charing. Sus. 'Di ba? 'Di ba na mahirap man ikaw sa paningin ng iba, pero hindi nila nakikita na sobrang yaman mo sa pagmamahal na kaya mong ibigay. Ang nakikita lang nila is yung hindi mo kayang gawin para dun sa tao. Especially, di ba, yung mga nakapaligid sa kanya na sinasabing, par, sure ka na ba dyan, par? Walang pang ano yan, par? Walang pang ano yan? Pang membership sa golf natin yan, par? Ano yung mga golf session na? Di ba, yung mga ganong eksena. Kaya kung ikaw, Yaspre, nasa ganyan kang sitwasyon, no? Kung saan para bang akala mo ang tingin ng tao sa mundo, ang tingin ng mundo sa iyo nanggagamit ka lang ng kapwa mo tao o ginagamit mo lang yung pagmamahal para ikaw ay makapanggancho, para ikaw ay kumita ng libo-libo at maging milyonaryo. Alam mo sa sarili mo yung totoo. 'Di ba? Yun naman yun At the end of the day, alam mo sa sarili mo yung totoo. Alam mo kung ano yung nilalaman ng puso mo. Alam mo kung gaano kalinis yung konsensya mo. Alam mo na ang intensyon mo lang ay ang pagmamahal na seryoso at totoo. At kapag alam mo at malinaw sa iyo yun, wala kang problema. Wala kang inaapahang iba. Wala kang ginagawang mali. Wala kang ginagawang masama.
Regardless kung anong iisipin ng iba, panindigan mo lang yung pagmamahal na yan. Kasi pagmamahal ang iyong puhunan kahit pa gaano siya kayaman. Yun yung meron ka. Yun yung maipangtatapat mo sa kanya. Again, walang masama dyan. Oo, sabihin na natin na wala ka talagang maibubuga, diba? Patunayan mo sa kanya na magaling ka naman sa larangan ng gawaing bahay. Ikaw talaga. Diba? Sabihin na rin natin na talagang hindi ka makakaiwas sa mga mapanghusga, no? Ikaw ba naman kasi laging rebonded, laging may pang spa, laging may mga bagong bag na Louis Vuitton. O diba kahit sino naman mawiwindang, lalo na kung alam ng mga tao sa paligid mo or mga nakakakilala sa iyo ng totoo na hindi naman ganyan yung lifestyle mo. Diba magulat sila, ay, bakit gano'n? Lagi siya naka-Hermes, samantalang dati naka-Jansport lang. Diba? Ngayon pa Louis Vuitton na. Dati naka-Hawk lang yan na bag. Diba? So mawiwindang at mawiwindang sila. May mga magugulat talaga. Diba? May iilan na susuporta pero may mga karamihan din na manghuhusga at titignan ka mula ulo hanggang paa na ang laki na ng pinagbago niya. Talaga nga namang iba ang nagagawa ng pera. Diba? Pero anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Mahal ka ng tao at nagkataon na yung taong yun mayaman at kayang i-provide yung mga bagay na magaganda for you. Kayang ibigay yung best things in life for you kasi nga mahal ka niya. Anong magagawa mo kung kusa naman niya yung ginagawa para sa'yo? Tatanggihan mo ba? Ako hindi ako tatanggi sa Louis Vuitton. Hindi ko tatanggihan ng Hermes. Diba? So yun yung mga bagay na kailangan nating intindihin na hindi porket mayaman, mahirap, hindi na pwede, hindi na compatible, langit, lupa, hindi na pwedeng mag-merge, hindi na pwedeng magtugma. No. Kung ano man yung mga bagay na nakukuha niya dahil sa mayaman yung partner niya o hindi naman kaya may kaya, yun ay dahil mahal nila ang isa't isa. And for sure naman, kapag itong taong mahirap na to naging mayaman din, yun na yung gagawin niya sa taong mahal niya. Ipoprovide niya yung mga bagay na magaganda at magpapasaya dun sa partner niya. Kaya ito yung sinasabi natin lagi, no? Para sa mga mapanghusgang mapanglait, pag-inggit, pikit. Lalo na pag ikaw ay pangit. At maasim ang iyong singit. Diba? Huwag na masyadong mapanghusga kung ako sa'yo. Humanap ka na din ng mayaman, yung mamahalin mo rin ng totoo at ipoprovide yung mga gusto mo. Pwede naman yun. Diba? Yun kung may papatol sa'yo. O kaya hindi mo sila kailangan problemahin, yes friend ha, kasi may kailangan kang suyuin at lambingin. Oo, may mas mahirap na kalaban dyan bukod sa mga taong nang mamata sa'yo, yung biyanan mong mata pobre, remember. Diba nag-i-exist din yan siya, akala mo makakaligtas ka dyan. Madaling masulsulan yan, pinapirahan mo rin yung anak niya, totoo ba yun? O diba hindi naman. Basta yes friend ha, kapag dumating sa point na ano bang pwedeng mangyari? Kapag inalok ka nitong biyanan mo ng 5 milyong piso, layuan mo lang ang anak niya, anong gagawin mo? Tama, kunin mo yung pera. Kunin mo yung pera tapos ibalik mo sa kanya. Sabihin mo, tita, eto yung 5 milyong piso mo na kinuha ko sa'yo, babalik ko sa'yo, manahimik ka at akin yung anak mo. Diba? Doon mapapatunayan na hindi talaga pera ang habol mo, kundi yung anak niya lang alone. Yes! Ay nako, well anyways mga yes friend, kung ikaw feeling mo ikaw yung mahirap, tapos yung jowa mo mayaman, syempre ano ka ba, hindi kita pababayaan, mahal na mahal kita bilang yes friend ko. Wow, kala mo naman talaga. O dahil dyan, tutulungan kitang makaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng 500. O diba, akalain mo yun, makakaahon ka sa kahirapan sa pamamagitan ng 500. At dahil dyan, yes friend, eto na ang hinihintay mong anunsyo kung sino nga ba ang mananalo para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Yes friend, lakasan mo na ang volume ng radyo mo dahil baka pangalan mo na ang babanggitin ko. Kaya wag na nating patagalin pa, hawak-hawak ko na po ang resulta para sa ating pera-pera lang yan promo sa gabing ito. Dahil dyan, congratulations! Mayflor Turla! Congratulations sa'yo, Ate Mayflor Turla. Ang ganda ng rubber shoes niya, oh. Mukhang mabango, mukhang hindi amoy atlet. Oo, mukhang hindi pa masyado nagagamit. Mukhang hindi lamog sa pagtakbo.
Oo, parang pwede kang tumira dun sa loob ng rubber shoes niya. Hindi amoy pagod, gano'n. O dahil dyan, ate May Floor Tour, kung narinig mo to, ikaw ang winner ko for tonight. May adjust naman ang bilihin mo dahil sa'yo na ang 500 piso. At ikaw, yes friend, kung gusto mo ring sumali at manalo, simpleng-simple lang ang gagawin mo. Ang kailangan mo lang gawin ay tumutok at makinig palagi sa 101.1 Yes FM. At abangan mo lang kung sinong DJ ang magbibigay sa'yo ng tsansang manalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating Pera, 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 pera lang yan! Pera, 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 pera lang yan! Yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo, DJ B-Boy Bibo. Magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tanggal limot ang problem. Ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.